What's up? Welcome po sa akin channel. Sabay-sabay po tayong ma-stress dito po sa ating gagawin ngayon ng reaction video, no? Ang title po nito ay dalawang barko ng China Coast Guard sabay na binomba ng tubig ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Siyempre po, alam na natin yan na talaga pong ayaw po tumigil po ng China sa pambubuli po sa atin, no? Dito po sa ating ating teritoryo, as in teritoryo po natin to. Panoorin na po natin to, sabay-sabay po tayong ma-stress dito para po malaman nyo kung bakit. Let's do this. Pinagtulungan ng dalawang barko ng China Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At sa tindi ng pag-water cannon, ilan sa mga sakay na Pinoy ang nasaktan. Grabe. Nakatutok si Darlene Kai. Bago makarating sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarang ng barko ng China Coast Guard kaninang umaga ang resupply boat na unay sa May 4. Batay sa timestamp sa video, pasado alas 6 ng umaga ito nangyari. Sa sobrang bilis ng barko ng China, halos bumangga na ito sa ating resupply boat. Makalipas ang isang oras, paatras na humarang ang CCG vessel sa harapan ng unay sa May 4. Sa sobrang lapit na ng dalawa, hirap tuloy makaliko ang resupply boat. Nasa misyon din ang BRP Cabra, isa sa mga escort sa Rotation and Reprovisioning Aurora mission. Pero dito makalapit sa Unaiza May 4 dahil hinarangan ng isa pang CCG vessel at dalawang Chinese Maritime Militia vessel. Tingnan nyo naman mga kababayan ko, tingnan nyo yung ginagawa ng China sa atin. O, tingnan mo, ito yung sa atin, di ba? Ito. Hinarangan ng tatlo. Tapos yung Unaiza May, di ba? Talagang hinaharangan din nila. Kumbaga walang patumanggalang pambubuli po talaga ang ginagawa sa atin ng China, no? Dito po sa ating karagatan, sa ating teritoryo actually. Di ba? Diyos ko naman, sana naman po sa gobyerno po natin, no, palag-palag po sana tayo, no. Wag po natin ang isipin na yung paggumanti po tayo o nakipag-ano po tayo sa kanila. Naiisipin po natin na baka magkagera agad, no? Hindi naman po ganoon eh. Sabihin na natin mapoprovoke talaga sila dahil pumapalag tayo. At least, di ba? Nalalaman po nila na hindi tayo basta-basta kasi po nawiwili na po sila eh. Nawiwili na po tong China. Kung naalala nyo po yung aking nagawa ng reaction video, no, na yung ilang barko ng China, no, na pumunta po sila ron sa Taiwan. Ilalagay ko na lang po din yung link, no. Pinalayas po sila ng Taiwan doon sa teritoryo ng Taiwan. Ganun po dapat sana, no. Pumapalag po sana tayo, no. Hindi po yung ganto po na lagi po tayo nabuburi ng China. Kasi nga po, alam po nila kasi sa ginagawa nila ng ganito na tapos hindi tayo pumapalag, nawiwili po sila. Talaga pong iniisip po nila, ay hindi pa palag tong Pilipinas. Takot tong Pilipinas na ma-provoke at magsimula tayo ng gera. Kasi yun kasi po nasa isip natin talaga eh, no. Pero sobra na po kasi talaga, sobra na, no? Isipin niyo po yung Taiwan po, napakaliit pong bansa noon, malaki pa po ang ating Luzon, 'di ba? Pero po pumapalag po sila sa China, no? Sana naman po pumalag po tayo. Nakakaawa po ang ating mga kababayan na nandito, no? Ano pa po natin to, panoorin pa po natin. Pasado alas 8 ng umaga, nagsimulang bombahin ang tubig ng China ang Unaiza May 4. Sobrang lapit na nila kaya halos magbanggaan na. Matapos ang halos kalahating oras, isa pang CCG vessel ang makikitang ng bomba ng tubig. Kaya ang Unaiza May 4, tinitira na ng tubig sa harap at likod. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon, may pagkakataong halos di na makita ang resupply boat. Isipin nyo yan, di ba, oh? Talagang tinitira tayo ng water cannon nila. Wala man lang ba tayong pang-depensa dyan na dapat dumepensa rin tayo ng water cannon din. Saka dapat kasi, no, yung Coast Guard, dapat po talaga ang Coast Guard na lang po talaga yung nagdi-deliver niyan. Isipin nyo po itong ating, tong Unaiza May na yan. Isipin nyo parang ang lumang-luma na, no? Talagang magigiba yan o masisira yan. Paano na lang po kung talagang napuruhan yan? At lumubog yan, paano na po yung mga tao na nandiyan dyan, di ba? Isipin nyo, ginaganyan-ganyan lang tayo ng China. Kasi nga alam nilang hindi tayo papalag. Pero sana naman, no, lahat tayo ayaw natin ng gera. Pero sana naman, wag sanang ganito. Nakakahiya po eh, oh. Kasi po, kalat po to sa buong mundo. Nakikita nila, no. Ang hindi man lang pumapalag ang Pilipinas.
'Di ba? Sana po sa gobyerno natin, no, mag-isip po kayo dahil po sobra-sobra na po itong pambubuli ng China. Sa lakas ng buga ng tubig, nasira ang bahagi ng bubungan ng resupply boat Ay, at nako. nahulog sa dagat ang ilang debris. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa direktang pagbomba ng tubig ng China, severely damaged o lubhang nasira ang Unaiza May 4. Grabe. Mayroon ding nasaktan pero hindi sinabi kung ilan. Talagang magigiba talaga ang lakas ng water cannon na yun, isipin nyo, no? At isipin nyo yun kung sa tao nga tumama yan, talagang masasaktan, baka nga maluba eh. Ang lakas ng cannon na yun, then yung bubong ng Unaiza May, di ba, wasak. Grabe naman talaga, oh. Sana naman sa gobyerno, no, mananawagan na po ako sa lahat po, no. Mag-isip po tayo na, hindi po dapat ganito. Kasi po mamimili po talaga ang China. Alam po natin na lahat tayo ayaw natin ng gera. Pero wag naman po ganito na talagang ipagpapasawalang bahala lang natin. Paano na rin po itong nasira na to sa ating barkong Unaiza May na yan. Saka po yung taong nasaktan po dyan. Hindi lang po ito yung mangyayari dyan kung patatagalin pa po natin to na parang makukonsinte na hindi tayo papalag, di ba? Sana po pumalag-palag po tayo kasi po yung sinabi ko kanina, no, yung Taiwan po napakaliit pong bansa pero pumapalag sa China. Pinalayas po nila yung ilang barko ng China, no, sa teritoryo nila. Kung alam, ilalagay ko yung link dyan. Napakatindi po ng ginagawa ng China sa atin. Nakaka-stress po talaga tong gantong balita, no. At talagang nakakaawa rin po talaga yung mga nandito po sa ating mga nagre-resupply mission. Nakalapit sa Unaiza May 4 ang BRP Cabra at BRP Sindangan ng PCG. Mula sa resupply boat, inilipat sa isang rigid hull inflatable boat o RHIB ang mga sakay nito. Sa kabila ng patuloy na pangharas ng China at paglalagay pa nila ng floating barrier sa bukana ng Ayungin Shoal, sinabi ng task force na tagumpay ang RORE mission. Kahit na sabi mo nating tagtatagumpay nga tayo sa mission na yan, pero nakikita ng buong mundo yung kung anong ginagawa sa atin ng China. At tignan nyo, di ba naglalagay pa sila ng harang na yun? Di ba na talagang parang sinasabi nila na hindi kayo welcome dito, amin to. Samantalang atin talaga yan, makikita naman dun sa sa mapa di ba na sakop pa ng Pilipinas talaga yun. Ipaglaban natin ang sa atin, di ba? Huwag natin itolerate at ginaganyan-ganyan lang tayo. Hindi dapat kumbaga nakakapikon na, sobrang na. Ilang beses na yan na talagang ginaganyan-ganyan tayo ng China. Lagi sila nakaabang dyan kung nasaan lugar sila, nakatingin sila sa atin, nakaantabay. Tapos pag may nag-resupply mission, ginagayan nila, hinaharang nila. Binubuli-buli na lang tayo, nakaka-stress po talaga to, no? Sana po talaga magawan po ito ng paraan. Ang National Task Force at ang National Security Advisor humingi ng pulong sa Lunes kasama ang Executive Secretary at National Security Cluster para magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos kasunod ng insidente. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China ay irresponsable at pagpapakita ng pagbabaliwala sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Tapos ang balita ng China sa kanila, no, tayo yung yung lumalabag talaga sa sa kasunduan diyan sa West Philippine Sea. Kaya nila ginagawa yan, no. Kumbaga binabaliktad tayo, pero yung totoo naman talaga tayo yung binubuli ng China, 'di ba? Kumbaga parang wala na tayong karapatan na na maglakbay diyan sa na yan kasi atin naman talaga yan Saka yung ito na lang kahit sabihin hindi usaping teritoryo. Tinitira na tayo ng water cannon, hinaharang-harangan lang tayo, 'di ba? Dapat pumalag tayo. Wala bang mga water cannon ng PCG natin? 'Di ba? Dapat po kung ginaganto na tayo mulat sa pool, palag-palag din naman, 'di ba? Hindi naman basta-basta magsisimula ang gera niyan pag pumalag tayo. Kung nga yung Taiwan, pumapalag Sana naman pumalag tayo sa presidente natin, kay President Bongbong, sana naman po. Wag po tayong sa ganito. Nako, nakikita po ng buong mundo yung ginagawa sa atin ng China, At sila din talaga nag-iisip na yung mga yan. Baka nga tinatawaran tayo ng China dahil hindi nga tayo pumapalag. Dahil iisip nila na napakahina po talaga ng bansa natin. Andun po tayo, gusto po natin ng diplomasya, pero sila po, sa kanila po, wala pong diplomasya. Talaga pong binubuli po tayo,
ng China dito sa West Philippine Sea. Batay sa ulat ng China State-run news channel na CGTN, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Gan Yu na nagsagawa sila ng regulatory actions dahil hindi nila tumupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Talaga lang ha, tayo pa talaga yung lumabag, no? Samantalang tinan mo, regulatory action nila yon. So ganun ang regulatory action nila, mananakit talaga sila. 'Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na tubig lang 'yan, eh. Napakalakas po ng pressure niyan. Kung nakita niyo, 'di ba, yung bubong ng Onoy may wasak at marami ding nasaktan na naka-onboard doon. 'Di ba? Ganyan tayo baliktarin ng China. Tinawag nila itong pangte-trespass o panghimasok. Tila nanggugulo raw ang Pilipinas at sadyaan nilang sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Tignan nyo ha, tayo pa talaga yung sumisira sa kapayapaan, no? Tayo pa yung lumalabag talaga. Ganyan sila, no? Binabaliktad tayo. Samantalang, 'di ba? Tayo ay nagde-deliver lang naman doon ng goods, 'di ba? Doon sa naka-stranded po na natin doon, 'di ba? Yung barko na 'yon. Saka doon sa kumbaga ginagawa lang naman ng mga scientists din natin kaya sila pumunta doon eh. Pero lang silang inaano doon, kumbaga tinitingnan nila yung nung island na 'yon, 'di ba? Tapos ganyan yung ginagawa nila. 'Di ba? Tayo pa ngayon yung sumisira at tayo pa ngayon yung talagang hindi sumusunod sa kasunduan. 'Di ba? Isipin niyo 'yon, tas tayo yung binobomba ng tubig eh. Grabe sila. Sabi pa ni Gan, mapapahiya lang anya ang mga naglalaro ng apoy. Ang mga embahada. Grabe, mapapahiya lang daw tayo, no? Siyempre tayo tinutukoy doon. Tingnan nyo naman, no? Kung alam nyo yung sa mga old school dyan, yung larong battleship, yung board game, ganyan, no? Battleship yan, no? Hinarangan tayo, ito tayo. 3 sila, ang lalaki. Ito lang yung Coast Guard natin. Tapos yung Onaisha May, di ba? Tingnan mo yung itsura ng Onaisha May. Wasak talaga. Dahil sa water cannon, di ba? Tapos tayo pa ngayon yung samantalang sila yung nambubuli. Wala naman tayong ibang ginagawa eh, di ba? Nagre-resupply lang tayo eh. Di ba? Sana naman sa gobyerno natin palag-palag din pag may time. Nakaka-stress na po to. Mulat sa pulpo, ginaganto-ganto lang tayo ng China. Ng Amerika, European Union, Japan at New Zealand na babahala raw sa nangyari at iginiit na dapat pairali ng international law. Para sa GMA Integrated News. Grabe, 'di ba? Ayun na nga, sabihin na natin nakasuporta yung mga bansa na yung US, Japan, India at kung ano-ano pa sa atin, no. Pero isipin niyo, no, hindi naman agad-agad tayong matutulungan ng mga bansa na dapat po pumalag po talaga tayo dito sa matter na to. Kasi po lalo ito nakikita po ng ibang bansa rin yan. At tingnan niyo naman yung kahabag-habag na nakikita natin dito, no. Binobomba-bomba lang tayo ng tubig ng ganun-ganun lang, 'di ba? Siyempre, tapos pagdating sa bansa nila, binabaliktad tayo. Tayo yung talagang gumagawa daw ng masama, di ba? Nako, Diyos ko, sana po palag-palag din, no? Sa gobyerno po natin, makikiusap po na rin ako. Pumalag po tayo dito. Kung talagang no choice, kung gera o gera na talaga, ganun po talaga eh. Pero wag po natin, Pilipino po tayo eh. Wag po tayong papabuli ng ganito. Unang-una, talagang malaki rin ang pakinabang nila sa atin, di ba? Kaya rin sila nagkakaganito, meron din po silang mga hidden agenda rin po dito, 'di ba? Kaya nila gustong sakupin talaga yung natin, teritoryo natin, 'di ba? Ayun lang po, no, na-stress din po ba kayo? I-comment nyo na lang po sa baba kung ano pong saloobin niyo po dito sa inyong napanood. At ako po ay talagang sobrang stress po rito dahil po nakakaawa po talaga tayo dito, no, sa sitwasyon na to, sa ginagawa sa atin ng China. See you all, mag-iingat po kayo lahat. Don't forget to subscribe sa akin channel kung gusto niyo mag-subscribe. Kung ayaw niyo naman mag-subscribe, okay lang din po. Pero don't forget to like this video para makita pa po ng maraming tao. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.